Kaugnay sa panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at pagdeklara ng House Justice Committee na sufficient inform ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Papanayin po natin si Bayan Muna Chairperson Atty. Nery Colmenares. Atty. Colmenares, magandang umaga po. Atty. magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Igan. Unahin po natin yung impeachment complaint laban sa Pangulo na sabi ng House Justice Committee ay may sufficient inform. Mamaya po, sufficient in substance. Kampante ba kayo sa naging deliberasyon ng komite? Yes, well, actually, masaya kami siyempre na nag-hurdle siya sa form. Simple lang naman yung form. Verified ba, notaryo, tapos may nag-endorse ba na member. Opo. Ang sunod sa substance, ang aming ina-expect dito, papasa din siya. Kasi ang nakalagay sa rules, sufficiency of substance part, ay ano lang yun you have a recital of facts constitutive of the offense, determinative of the jurisdiction of the committee. Ang ibig lang sabihin yan, dapat yung iyong complaint ay nagbabanggit ng mga grounds na impeachment. Opo. So betrayal of public trust. May jurisdiction ngayon ang komite dahil impeachment ground yung binanggit mo. Opo. Pero mag-recite ka rin ng facts na kung totoo, presuming they're true, betrayal of public trust. So, di pa pag-usapan dito yung ebidensya ba kayo, authentic ba yung record, sa hearing yon. Opo. May witness ba kayo. Dito, i-presume mo na totoo kung sakaling totoo ay betrayal of public trust ba yon. So, tingin namin lalampas yun kasi halimbawa, may 100 billion kang inutos na i-insert. Tapos may 8 billion kang komisyon na deliver sa iyo ang 1 billion, halimbawa, ay di betrayal of public trust yun. Yung iba nga 50 million lang nakukonvict na for life. So para sa amin, betrayal of public trust na kaagad yun. Therefore, may substance. So diretso na ngayon doon sa pagbigay ng kopya sa respondent at ang respondent naman ay sasagot ayon mismo sa rules ng House. So Opo. tingin ko papasa kami sa substance kasi yung recital of facts namin, kung totoo yun, talagang ground for impeachment yun. So malabo naman na may sufficient inform tapos walang sufficient in substance, ano? Correct. Kasi yun dati ang nangyayari sa panahon ng dating Pangulong Arroyo, di ba? Palaging sufficient inform, tapos hindi substance daw. Kasi doon mismo sa substance, pinagdidebatehan nila yung yung ebidensya mo. Sabi namin sa hearing na yun ano pang mangyayari sa hearing na yun kung dito pa lang sa substance pag-usap. Opo. Procedural pa lang ngayon. Opo. Attorney, isa sa pinagdedebatehan ngayon yung 1-year bar, ano? February 6 ba? O itong pwede na ng January 15 o 16? Depende sa bilang daw ng session days. Ito'y laban sa impeachment complaint naman kay Vice President Sara Duterte. Baka ma-technical daw. Ano ba bilang nyo sa 1-year bar? Napaaga daw kayo. Actually, hindi kami bumilang Igan Ang aming pinagbatayan na lang ang sinabi ng Korte Suprema. Nagbago kasi yung bilang niya ng session days. Opo. Nung unang desisyon, yung session days niya, yung sinabi ng Congress na session days. Pero napansin siguro ng Korte Suprema, ang isang session day ng Kongreso minsan, 3 araw yun. Opo. Di pwedeng hahaba yung impeachment complaint. Pwedeng buwan yun mga ilang session days lang yon. So ang ginawa ng Korte Suprema, hindi. Yung calendar day na may session kayo, ang bilang natin dyan, isa. At least for impeachment Opo. So ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, January 14, nag-lapse ang 1-year bar. Okay. So ibig sabihin, pwede na mag-file anytime after January 14 or 15 or 16. So yun, kaya lang nabasa namin, nito na lang January 29 na yung decision. So yung pinakamaagang pwedeng i-file at napakalaking pera din ang involved dito sa Vice Presidente. So, na-file namin yan according to the Supreme Court decision. Opo. So, hindi na kailangan hintayin ng February 6? Hindi na kailangan. Sabi Nagbago kanina- na ang bilang. Okay. Sabi kanina ni Atty. Michael Powa na defense team ng BP sa on record ng unang hirit, halos pareho lang daw ang reklamong inihain laban kay BP Sara. Reaction po? Well, isa ang bayan muna. Isa kami sa nag-file noong last year against the Vice President. Yun nga, natenga lang sa Senado and so on. So,
natalo ang House sa Supreme Court. Klaro ko lang, ang desisyon sa Korte Suprema is not about may accountability o may culpability o may guilty ba Proseso. proseso. Ang sabi lang ng Korte Suprema, House, medyo mali kayo doon sa pagbilang nyo ng araw. Ngayon, pareho lang ba? Mainly yes, totoo yan. Pero malakas ba yon? Sa amin malakas. Ang charge namin doon ay yung confidential funds, di ba? 612 million pesos. By kalahating bilyon, lampas yan. So, gumagawa sila ng fake na mga reimbursement forms, gumagawa sila ng fake na recipient ng aid, ng confidential reward, etc. So sa amin maano yan, that it may be the same complaint but it is still a strong complaint and the Vice President needs to answer that. Hindi pwedeng, pareho lang yan, hindi ko na yung sasagutin, dati nyo na. Hanggang ngayon, hindi niya sinasagot, Igan, Apo. paano niya ginastos yung 125 million in 11 days. Talagang yun ang pamatay doon sa kaso laban sa Vice Presidente. Maraming salamat. Bayan muna, Chairperson Atty. Nery Colmenares. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.